eto, naka-hunger strike na si Eric tsaka si Dr. Badoy. Naka-hunger strike. Anong sabi ng Kongreso? Hindi raw sila madadaan dyan. Baka natutuwa pa nga sila dyan. Hindi ko alam ha. Baka natutuwa pa sila dyan. O sige, mag-hunger strike kayo hanggang mamatay kayo. Ayawan ko ha, ayaw natin maghusga, pero hindi raw sila madadaan doon. So, sa madaling salita, hindi sila concerned. Anyway, pag-usapan natin yan. Po ni Eric, conference room po na... Ito ang detention center sa kamara ng SMNI host na si Eric Celis matapos i-cite in contempt ng House Committee on Legislative Franchises. May folding bed, mga kumot at unan. Pareho sila ni Lorraine Badoy na Alam mo, no, ang tagal-tagal na marami nang na-detain dito sa Congress, sa Senado, hindi naman pinapakita yung lugar. Hindi ko alam kung bakit pinakita yung lugar. Hindi ko alam, parang sinasabi siguro nila na, hindi, komportable naman sila dyan eh. Di ba? Hindi ko alam kung in bad faith po itong medyang nagsasabi nito. Hindi natin alam. Ayaw natin husgahan. Pero parang sa dami ng na-contempt, parang ngayon ko lang nakita yung lugar. Di ba? Para may tulugan, naka-aircon. So sa madaling salita, mababait ang mga kongresista. Maluwag po doon sila Eric. Hindi sila nahihirapan. detain at pinasite in Di samahan nyo ron. Di ba? Kung sinasabi nyo komportable sila dyan. contempt dahil sa umano'y pagsisinungaling at hindi pagsagot sa tanong ng mga mambabatas. Sinisilip ngayon ng mga kongresista ang posibilidad na bawiin ng prangkisa ng kumpanyang nagpapatakbo sa SMNI dahil sa mga umano'y paglabag sa prangkisa nito. Naka-hunger strike mula pa alauna ng hapon nitong Miyerkules, December 6 ang dalawang SMNI hosts. Hanggang tubig lang yung kanilang consumption ngayon, wala. Yan, sabi ni Jay Pasyente, first time in history na pinakita nila. Kaya nga, di ba? Parang hugas kamay. Pero eto, naka-hunger strike. Well, anyway, sa isang banda, ay maganda naman sa katawan yung hunger strike. Kahit ako, ginagawa ko yan before. Nung active ako sa gym. 2 days, 3 days, hindi ako kumakain. Kasi maganda yon, nalilinis yung katawan. Pero sabi nga, kailangan yung ipagtanggol ang inyong sarili. Kailangan yung ipagtanggol ang karapatan ng mga mamamahayag. Kaya kailangan nyo ng lakas, sabi nga nila. Isipin nyo, gusto ng mga kongreso yan. Gusto ni congressman, gusto nilang manghina kayo. Baka mamaya, tuluyan kayo dyan. Talagang mamamatay kayo dyan. Maganda yan kung mga ilang araw lang, 3 days to 5 days. Ako, naniniwala ako doon. That is good for the health. Actually, dapat ginagawa natin yan once a year. No? Yung ganyang klaseng fasting. Kaya lang ito, baka mamaya, isadyain kayo dyan. Ito, hindi ko po inuhusgahan yung mga kongresista. Pero sa kanilang asal, ay wala silang konsensya sa inyo. Wala silang pakialam sa inyo. Talagang iipitin at iipitin kayo para maipit ang SMNI sa ngalan ng malalaking envelope. May magpapasko. Kailangan pamasko. Namamasko po, ninong. Namamasko po, ninang. Ninong-ninang, may ninong-ninang sa Kongreso. Mamaya, ibubuko ni Jason sa. Pakita ko sa inyo, relax lang kayo. May ninong-ninang dyan. Couple. Sino ang couple sa Kongreso? Tinatanong ko kayo ha. Hindi ko tinatanong yung mga kongresista. Tinatanong, sino daw ang ninong-ninang? Ang couple. Okay na, sumagot. Hindi na ako. Baka ipatawag pa tayo eh. Pero pwede tayo sa hunger strike. Hanggang 3 days, 5 days pwede. Ang pagkain as a sign of protest sa illegal na ginagawa nila ng House of Representatives. Ako, sang-ayon ako sa iyo, attorney. Illegal yung ginagawa nila. Illegal detention yan. Illegal detention, indefinite, ikukulong ka dyan. Anong klaseng contempt yun? Abay, daig nyo pa ang korte. Ang korte, merong definite kung hanggang kailan. Ito, indefinite. Diba? At hindi dumaan sa due process. Sinasabi pinagsalita. Naku, nakikinig ako. Gusto magsalita ni Jason, ni Eric. Sabi niya, bago nyo ako ikulong, pwede ba ako makapagsalita? Hindi nga pinagsalita, patay ang mic eh. Kaya nagsisigaw siya ron. Sinisigaw. Samahan nyo akong isigaw. Kung ano yung narinig nyong sinisigaw ni Eric. Kangaroo court. Kangaroo court, totoo po ba yun, Kongreso? Di ako nagtatanong lang ha. Yan ba yung sinigaw ni Eric? At kung sinigaw niya yan, bakit niya kaya naisigaw yan, mga congressman? Totoo bang kangaroo court kayo? Committee on Franchise.
Iaapila ng kanilang kampo sa Lunes ang contempt order para mapalaya na ang dalawa kung sakali ay pagbobotohan pa ito ng komite. Pero kung hindi raw ito katigan ng komite, mapipilitan silang maghain ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ang umano'y illegal detention at arrest ni Celis at Badoy. Huwag nyo nang antayin yung, kasi sa Lunes magkakaroon ulit ng hearing. Huwag nyo nang antayin yung Lunes. Idemanda nyo na. Ilapit, itakbo nyo na yan. Isampa nyo na yan sa Korte Suprema. Wala kayong mapapala dyan sa mga yan. So, tuwang-tuwa pa yung mga yan. Lalo ngayon, lumalabas na sila sa TV. O, kung susundan natin yung argument ni Jason na sinabi niya, palakasan ng tahol. O, anong pinakamalakas na tahol? Yung lumabas ka sa TV. Uy, napapanood ng bossing nila yan. Oy, ha? Ang lakas-lakas ng tahol ng bully ko. Di ba? Tingnan ninyo kung sino yung mga lalabas dyan. Yan ang aalagaan. Nino, ni Speaker. Nauna na kasing nasabi ng mga kongresista na posibleng sa Kamara na magpasko sina Celis at Badoy. Hindi tayo pinakinggan. Ang gusto lang nila, yung sagot na gusto nila na sagot. Kaya nga, alam mo, pansin nyo ba yung mga tanong? Nagtatanong sila, pero yung tanong nila, yung gusto nilang sagot. Pag hindi nila nakuha yung gusto nilang sagot, nagagalit. Puro pa yes or no ang sagot, ayaw magpa-explain. O kung magpa-explain man, nililihis. Ewan ko ba talaga? Kung hindi naman nila gusto yung sagot, parang ang interpretation nila, pagsisinungaling. Pagsisinungaling at saka, pakinggan nyo to doon sa mga nanonood ng hearing sa Lunes. Anong sasabihin nila? Don't lecture us. Kita mo, kaya tumanda ito ng walang natututunan Sa tingin ko lang kasi kung natuto kayo at tumanda kayo at may kinatandaan kayo, marunong kayong makinig. Kaya nga hearing O di ba? Hearing. Ano yung Tagalog ng hearing? Pagdinig. Ano bang ginagamit sa pagdinig? Tenga, di ba? Pagka may sinabi, don't lecture us. Di wag nyo nang tawaging hearing. Saying na lang. O Congress saying. Puro kayo salita. Di ba? Totoo naman. Kaya yung itong mga matatanda na ito, na walang nakatandaan, yan ang mga takot na pag may sinabi ka, don't lecture us. Ito yung mga salita ng mga matatanda. Iho, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Di ba? Parang ganun yan. Don't lecture us. Ang tagal na namin dito. Iho, papunta ka pa lang, pabalik ka na. Kung ako, sasagutin ko yan. Kung tama ka, dapat hindi ka bumabalik, dire-diretso ka. Kaya ka bumabalik, mali yung pinuntahan mo. Tanga, sorry. Di ba? Kung ikaw talaga ay may kinatandaan, marunong kang makinig. Kung mali yung kanilang sinasabi, pasok dito, labas dito. Pero hindi lahat ng mga sinasabi ng ibang tao, lecture. Hindi kayo open Hindi kayo open-minded. Ako kayong mga matatanda, oo. So, we opted to file a case to the Supreme Court. Desisyon daw ng mga hosts na mag-hunger strike. Siyempre, nasa TV, mainstream media. Kung susundan ko yung sinabi ni Joy Sonsa, sino malakas ang tahol? Yung nasa TV. Ay makikita to ni Speaker. Alam ka namang hindi manood ng TV si Speaker. Alam ka namang hindi marinig ang tahol. Ang lakas niyan, News 5 yan Dinig-dinig ang tahol. Maraming ipapakita rito. Tingnan nyo na lang kung sino ngayon na malakas kay Speaker. Pero nanindigan si House Committee on Legislative Franchises Chairman Gus Tambunting na hindi sila madadala sa mga ganito. Walang pakialam sa'yo. Yan si Tambunting. Sabi nga niya, hindi sila madadala dyan. Talagang gugutumin kayo dyan. Mag-isip-isip kayo, ka Eric, kailangan kayo ng, kailangan ng lakas nyo. Sabi nga ni Attorney Panelo, kailangan ng lakas ninyo. They're used to this, no? And alam po ninyo, at times, we don't know what their intentions are. If that is done to persuade the committee, I really don't know. Sabi niya, hindi natin alam ang intention. Wala na tayong pakialam sa intention nila kung intention nila to persuade the committee. Siyempre, talagang ipe-persuade. Sino ba naman loko-loko hindi mo gusto i-persuade yung committee na wag kang ikulong? Kahit naman sino. Masama ba yun? Hindi. Ang sabi dito, pakinggan. Pakinggan sila. At kung may kasalanan, idemanda sila ni Speaker. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin isinisiwalat ni Ka Eric ang kanyang source sa Senado sa umunay 1.8 billion pesos na travel fund ng opisina ni Speaker Martin Romualdez. Ni Irene, may bonus yan. Tingnan nyo kung sino yung mga lumalabas dito. Nanindigan naman ang abogado ng SMNI na wala silang paglabag sa kanilang franchise. Automatic revocation ng parusa sa Tatayo ba ito si Ka Eric kung meron siyang mic? Walang mic mga sinasabing paglabag. Kung may violation man, at least i-comply ang
bigyan ng pagkakataon na i-comply yon. And kung assuming na mali yun, at least may due process pa rin. But Alam mo, kaya gusto ko sana idemanda na lang. Ako sa totoo, matutuwa ako kung ididemanda nila si Kair. At least meron siyang patas ang laban doon, nakakapagsalita. Dito, wala. Magsalita ka, don't lecture as ang isasagot sa'yo. in this case, hindi natin na-avail yung due process na kailangan ng SMNI. Palagay ko naman po, our Ano? records will bear us out. Due process was definitely according to them. Ay, kayo na humusga. Ako magtatanong lang, sir, ha? Tatanungin ko yung mga nanonood sa atin. Naniniwala ba kayo sa sinasabi nito? Naibigay daw ang due process? Naibigay ang due process kay Ka Eric tsaka kay Badoy? Ha? Ay, kayo na humusga. Ngayon, SMNI naman. Si Kibuloy, wala dun. Nilantad. Ito si Castro, nilantad ang kaso ni Kibuloy. Anong koneksyon doon sa bilyon na travel expenses di umano ni Speaker? Anong koneksyon ng kaso ni Kibuloy? Yung ba yung po yung due process na sinasabi ninyo? Ewan ko lang. Kung yun ang due process ninyo, ay sorry po, mali ako, bobo lang. Pero kayo natanungin ko, nakuha ba nila yung due process? Ewan ko sa inyo. They were, every time that they wanted to speak, they were given that privilege. Talaga? O kung gusto raw nila magsalita, nabibigyan sila ng privilege? Okay, kayo na. Sa mga nakapanood, kayo na sumagot. Kung nagsasabi ng totoo tong congressman na ito o nagsisinungaling. Hindi ko po kayo ipe-persuade. Kayo pong bahala. Panuorin ninyo. Kayo humusga kung sinungaling ba siya o nagsasabi ng totoo. Kung nakapagsalita. Fair enough. Tinatanong ko ang mga manunood dito. Sa mga manunood ng replay, comment down below. Kayo sumagot. Nagsisinungaling ba tong congressman na ito? O nagsasabing totoo? Hindi naman tayo manghuhusga eh. Kasi hindi naman tayo husgado. Hindi ko naman katulad yung iba na nanghuhusga. Hayaan natin mahusga ang mga taong bayan. Di ba? As long as they were recognized accordingly. Nagbabalita mula sa Frontline, Maria. Hindi, no? Sabi ni Gina PH, saan si Tamba? Bakit hindi siya? Kaya nga eh. Hindi ko alam eh. Ba't pumasok-pasok tong mga to? Ang sinabihan, kung hindi man totoo yung travel expenses, si Speaker. Si Speaker wala. Sila umiipal. Hindi ko alam anong meron. Ito ba'y konektado sa sinasabi ni Jason sa palataasan ng tahol at palakihan ng envelope kasi ang matatanggap pag malakas ang tahol? Hindi ko alam.